Ilang buwan bago ang lahat ng ito. Sumabog akala ko ang sakripisyo ko sa loob ng 15 taon ay may katumbas na kapayapaan sa piling ng aking pamilya. Ngunit ang mundo ko ay gumuho sa loob lamang ng 1 segundo ng katotohanan. Bakit ba ang dami mong tanong ang trabaho ko sa bangko ay para sa pamilya natin? Kaya huwag mo nang pakialaman kung saan napupunta ang bawat sentimos. Tahimik ang kusina ng umagang ito sa Iloilo. Tanging ang mahinang lagaslas ng kape sa tasa ang sumasabay sa malamig na simoy ng hangin mula sa labas ng bintana. Si Rosalinda o mas kilala bilang si Lynn ay abala sa paghahanda ng almusal para sa 2 anak habang bahagyang nakangiti dahil sa balitang natanggap ng kanyang bunsong anak tungkol sa isang academic recognition sa eskwelahan para kay Lynn. Ang bawat araw na lumilipas ay patunay na ang kanyang desisyong tatalikuran ng karera bilang isang certified accountant upang mag-alaga sa may sakit na biyenan at suportahan ng asawang si Nestor ay nagbunga rin ng isang matatag na tahanan. Subalit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang pinutol ng pagtunog ng landline sa sala. Isang tawag mula sa accounting department ng eskwelahan ng mga bata. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at direkta nagpapaalala na ang tuition fee para sa kasalukuyang semester ay ilang buwan ng overdue at ang pangalang Nestor Mercado ay ilang beses nang pinangakuan ng bayad. Ngunit walang anumang transaksyon na pumasok sa sistema mula pa noong nakaraang buwan. Doon ang buong mundo ni Lynn ay parang binuhusan ng kumukulong tubig. Ang mga kamay niya ay biglang nanlamig, ang hininga niya ay naipit sa lalamunan at ang tasa ng kape sa kanyang palad ay halos mabitawan niya dahil sa biglang panginginig ng mga daliri. Hindi siya makapagsalita. Ang katawan niya ay parang pinako sa sahig, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang pilit na inuunawa kung paano nangyari iyon. Gayong araw-araw siyang naghihigpit sa budget ng bahay dahil sinabi ni Nestor na kinakailangan nilang magtipid ng husto para sa kinabukasan ng pamilya. Diyos ko po, paano nangyari ito? Saan napunta ang sweldong ipinapadala ni Nestor? Bakit nagkaganito ang mga tanong na ito? Ay paulit-ulit na tumusok sa kanyang dibdib tulad ng libong karayom. Wala siyang luha na maibagsak. Ang ay masyadong malalim para ilabas sa pamamagitan ng simpleng pag-iyak. Ito ang tinatawag na kawalan ng boses sa gitna ng sarili mong tahanan, isang uri ng pagdurusa na kumikitil sa natitirang dignidad ng isang taong nag-aalay ng buong buhay para sa iba nang walang pag-iimbot. Sa gitna ng matinding pagkalito at pagpupuyos, naalala niya ang jacket na isinuot ni Nestor kahapon bago ito umalis para sa isang biglaang out-of-town meeting. Bit-bit ang panginginig na katawan, lumakad si Lynn patungo sa sala kung saan nakasabit ang itim na suit jacket ng asawa. Dinukot niya ang bulsa nito upang hanapin marahil ang resibo o kahit anong paliwanag na magliligtas sa natitira pang tiwala niya. Ang nadirang hinawakan ng kanyang mga daliri ay hindi papel ng bangko kundi isang mabigat na susi na may kalakip na resibo ng pagbili ng mga mamahaling muebles at gamit sa bahay. Ang pangalang nakasulat sa delivery address ay hindi ang kanilang tinitirhan kundi sa isang eksklusibong condominium unit sa kabilang distrito. At ang pangalan ng nagmamay-ari ng pangunahing account na nagbayad, Selena Ramos, ang matalik na kaibigan ni Lynn, noong sila ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Ang babaeng madalas pumunta sa kanilang hapagkainan upang makipagtsismisan at magdala ng pasalubong para sa kanyang mga anak. Ang hininga ni Lynn ay tuluyang naputol. Ang realidad ay sumampal sa kanyang mukha ng may matinding puwersa. Ang matagal ng bulong-bulungan ng mga kapitbahay tungkol sa pagiging madalas ni Nestor na lumabas kasama ang isang business partner ay biglang lumitaw sa kanyang harapan bilang isang malinaw at duguang katotohanan. Ngunit sa halip na sumigaw o mag-iiyak si Lynn ay tumahimik ng tuluyan. Ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng marmol. Sa sandaling iyon, Angie kanyang pagiging asawa na nagpapakumbaba
ay tuluyang namatay at ang dating accountant na bihasa sa pagbasa ng mga nakatagong numero at panlilinlang ay dahan-dahang nagising. Sa matinding galit at pagdudusa na nag-uumapaw sa bawat hibla ng kanyang katawan, kinuha ni Lynn ang cellphone ni Nestor na naiwan sa ibabaw ng mesa, ang teleponong puno ng mga itinatagong lihim. Nanginig ang kanyang mga daliri hindi sa takot, kundi sa determinasyon na tapusin ang katarantaduhang ito sa sarili niyang mga kamay. Bago pa man bumalik ang asawa upang kunin ang nakalimutang gamit, isang marahas at mapanganib na desisyon ang nabuo sa isip niya. Kinuha niya ang susi at ang mga resibo, saka mabilis na isinilid sa sarili niyang bag. Hinding-hindi niya hahayaang yurakan pa ng 2 taong ito ang kanyang mga anak at ang natitira niyang dangal. Nang makawi si Nestor ng gabing iyon, dala niya ang amoy ng mamahaling pabango na hindi kailanman naging akin. Yumakap siya mula sa likod ko habang nakatayo ako sa tabi ng sink, subalit ang bawat pagdikit ng kanyang balat ay para bang pasapok na malamig na bakal sa aking katawan. Sabi niya may kasamang malambing na tawa. Actually, pagod na pagod ako sa bangko ngayong araw. Pero para sa pamilya ito, kailangan nating magsakripisyo. Harap-harapan kong inilagay sa ibabaw ng mesa ang susi at ang resibo. Walang kurap ang aking mga mata habang tinititigan ko ang kanyang reaction. Nanigas ang kanyang nangingiting labi at sa isang pikit ng mata na palitan ng pagkabalisa ang kanyang mukha bago mabilis na nagsuot ng bagong maskara. Nagkakamali ka. Pilit niyang paliwanag sabay hawak sa aking mga balikat. Client lang si Selena sa bangko. Nagpatulong lang siya mag-set up ng loan para sa salon niya. Yung susi, hinawakan ko lang dahil kailangan i-check ng appraiser. Huwag ka namang mag-isip ng masama. Sa totoo lang kay dali niyang magsinungaling. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang nakasanayang formula ng isang taong matagal nang nandaraya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tumango lamang ako ng dahan-dahan at tumalikod. Sapagkat ang isang magaling na accountant ay hindi nakikipagpalitan ng salita kapag alam niyang may hindi nagtatugma sa mga numero. Naghahanap siya ng ebidensya ng tuluyan. Nang makatulog si Nestor kasama ang kanyang mga kasinungalingan, dahan-dahan akong pumunta sa maliit kong mesa sa silid aklatan. Inilawan ko ang maliit na lampara. Binuksan ko ang lumang kahoy na drawer kung saan nakatago ang aming mga dokumento sa bahay at lupa. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuklat ko ang mga huling papeles ng loan mortgage na inihain sa bangko noong nakaraang taon. Doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lampara tumigil ang tibok ng puso ko. Sa ibabaw ng linyang nakalaan para sa aking pangalan, bilang katuwang na may-ari ng bahay nakasulat ang aking pirma. Ngunit hindi ko iyon pirma. Iyon ay isang pilit at tila runpok na kopyang ginawa ng ibang kamay. Pinalabas niyang pumayag ako na isangla ang aming tahanan, ang bahay na itinayo sa dugo at pawis ng aking pagtitipid para lamang makakuha ng pondo na hindi ko kailanman nakita. Diyos ko po! Ibinenta niya ang aming silungan ng walang kaalam-alam ang mga bata. Habang hawak ko ang nanginginig na papel at pigil ang aking paghagulhol, biglang umilaw ang screen ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan ko ito, isang larawan ng lumitaw si Nestor at si Selena na nakayakap sa isa't isa sa tabi ng isang pribadong swimming pool sa isang kilalang resort. Kapwa nakangiti habang hawak ang baso ng alak. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na maikling mensahe. Magiging akin din si Nestor. Lynn, matagal nang hindi sayo ang puso niya. Biglang nagbalik sa aking alaala ang mukha ni Selena noong kami ay nasa sekundarya pa, ang mga matang puno ng inggit. Habang pinapanood akong tumatanggap ng mga parangal sa entablado ang mga matang, matagal nang nagnanais na agawin ng anumang bagay na nagbibigay sa akin ng liwanag. Kinaumagahan dinala ako ng aking mga paa sa harap ng pinakamagandang commercial building sa bayan ng Lunsura ng kilalang beauty center ni Selena. Ang lamig ng aircon sa loob at ang amoy ng mamahaling lavender oil ay sobrang layo sa amoy ng mantika at sabon sa aming kusina.
Nang makita ako ni Selena mula sa kanyang salamin na opisina, mabilis siyang tumayo at lumapit sa akin na may kasamang malawak ng ngiti. "Lynn, Diyos ko, anong ginagawa mo rito sa totoo lang? I'm so happy to see you. Tagal na nating hindi nakakapag-usap ng formal," sabi niya, habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at puno ng mga mamahaling singsing mga palamuting. Marahil ay galing din sa dugong pinaghirapan ng aking pamilya. Inimbitahan niya ako sa kanyang pribadong kwarto. Umupo kami sa dalawang leather na upuan. Tinitigan ko ang kanyang mukha, ang maayos na makeup, ang eleganteng damit, at ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. "Medyo mukha kang pagod, Lynn," simula niya habang itinutuwid ang kanyang siko. "Matagal ka nang nagpapakasakit sa bahay. Minsan kailangan din ng babae na alagaan ang sarili niya. Kasi sa panahon ngayon kapag ang babae ay nagpabaya at nakakulong na lang sa kusina at sa pag-aalaga ng biyenan, madaling maghanap ang lalaki ng iba sa labas." Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ako kumurap. Tulad ng pag-aalaga mo kay Nestor, natigil ang kanyang dila sa hangin. Ang matamis niyang ngiti ay biglang napalitan ng isang malamig at matigas na pagtingin. Hindi siya tumanggi. Sa halip isinandal niya ang kanyang katawan sa upuan at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba, tulad ng ginagawa niya noong high school kapag gustong ipamukha sa akin na hindi siya patatalo. "Alam mo naman kung paano mag-isip si Nestor, Lynn," wika niya sa isang mababang boses na puno ng pagmamayabang. "He needs a partner who can keep up with his big dreams. Hindi lang isang taong nakatali sa nakaraan. Nasa sayo na ang lahat nung high school, di ba? Ikaw ang magaling sa accounting, ikaw ang paborito ng lahat. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Anong naiwan sa'yo?" Ang bawat salita niya ay parang nakalalasong kutsilyo na itinutulak sa aking dibdib, ngunit nanatili akong matuwid ang likod. Nanginginig ang aking mga binti sa ilalim ng mesa, ngunit hindi ako yumuko. Naiwan sa akin ang aking karangalan, Selena, malamig kong sagot. Bagay na kahit kailan ay hindi mo mabibili ng kahit magkano. Tumayo ako ng may buong dignidad. Hindi ko siya sinaktan, hindi ko siya pinagtaasan ng boses sa harap ng kanyang mga tauhan. Subalit habang naglalakad ako palabas ng kanyang spa, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking dibdib. Kinuha ko ang aking telepono para i-check ang online portal ng bangko para sa savings account ng samahan ng kababaihan sa aming barangay church. Isang maliit na kooperatiba na ako ang voluntaryong nag-aayos ng libro. At si Nestor ang humahawak sa bangko. Sa totoo lang ang pera sa account na iyon ay ang mga tinitipid na piso ng mga tindera sa palengke at ng mga inang may asawang OFW. Nang mag-load ang screen, tila'y huminto ang mundo ko. Ang balance ng account ay 0. Ang huling transaction ay isang malaking transfer papunta sa account ng isang kumpanyang nagmamay-ari ng resort project, ang kumpanyang nakapangalan kay Selena Ramos. Diyos ko po, hindi lang ang pamilya ko ang winasak ni Nestor at Selena. Ninakaw din nila ang huling sentimo ng mga mahihirap na babaeng nagtiwala sa akin. Niyakap ko ng mahigpit sa aking dibdib ang lumang notebook ng accounting sa loob ng aking bag. Ang notebook na punong-puno ng mga sulat kamay ng mga tapat na inang nangarap para sa kanilang mga anak. Pagka-uwi ko sa bahay galing sa aking mabigat na paglalakad, sumalubong sa akin ang mabigat na hangin sa loob ng sala. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang silyang tumba-tumba, nakataas ang kilay at nakapamayuwang habang nakatingin sa akin, na parang ako ang may pinakamalaking kasalanan sa sanlibutan. "Anong balita riyan sa labas, Lynn?" Panimula ng aking biyena ng boses ay matalas at may halong paghamak. Kumalat na ang tsismis sa buong barangay na nag-aaway kayo ng asawa mo dahil lang sa isang babae. Nasaan ang mukha ko ilalagay ngayon sa harap ng mga kumare ko sa simbahan? Sa totoo lang, kung naging mas matiisin ka at mas inasikaso mo si Nestor kaysa sa pagpapagalaw ng sarili mong ulo, hindi sana maghahanap ng iba ang anak ko. Diyos ko po, para akong sinaksak sa dibdib.
Siya pa ang may ganang magalit ng dahil lang sa hiya sa kapitbahay, samantalang ang tahanang pinagpaguran ko ay unti-unti nang ibinebenta sa iba. Inay si Nestor po ang nagbenta ng bahay natin nang walang pahintulot ko. Mahinahon kong depensa kahit nanginginig ang aking mga labi. At kinuha niya ang pera ng mga tao sa simbahan. Malaking krimen po iyon. Huwag mo akong madaan-daan sa mga kwento mo ng krimen. Sigaw ni Doña Carmen habang hinahampas ang braso ng upuan. Lalaki si Nestor, may posisyon siya, may pangalan sa bangko, normal lang na maligaw minsan ang paningin ng isang lalaking puyat sa trabaho para sa pamilya. Pero ikaw kulang ka sa diskarte bilang asawa, wala kang kwenta kung hindi mo kayang pagtakpan ang mga bahid ng pamilyang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Nestor. Nakatingin siya sa amin ng may malamig na mukha, walang bahid ng pagsisisi, at mabilis na kinampihan ng kanyang ina. Tama si Inay Lynn. Kung hindi ka sana puro reklamo at nagpakumbaba ka na lang tulad ng ibang asawa, hindi lumalaki ang issue na ito. Ang pangganay naming anak na si Mateo na nakatayo sa tabi ng pintuan at nakikinig ay biglang sumigaw habang namumula ang muka sa galit. Tama si Papa at si Lola, kayo ang laging nag-aaway, Mama. Dahil sa iyo pinag-uusapan na ako ng mga kaklase ko sa eskwelahan. Sinasabi nilang sirang-sira na si Papa dahil sa iyo. Mateo, anak, pagtatangka ko na lumapit subalit umatras siya na parang may nakakahawang sakit ako. Ayoko na isigaw ni Mateo na may kasamang matinding galit sa kanyang mga mata. Sawang-sawa na ako sa gulo ninyo. Mabilis siyang tumalikod, hinablot ang kanyang bag at humakbang palabas ng bahay. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit sinalubong ako ng isang marahas at malakas na pagbagsak ng pinto na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na gabi. Iniwan akong nakatayo mag-isa sa gitna ng mga matang mafusga ng aking biyenan at ng asawang taksel. Sa ibabaw ng mesa sa labas, naiwan ang isang sulat kamay ni Mateo na nagsasabing, mas gusto pa niyang tumira sa iba kaysa manatili sa isang bahay na sinisira ko raw ang ama. Kinaumagahan sa ilalim ng nakakapasong init ng araw sa labas ng lumang simbahang Katoliko sa aming parokya, sa Iloilo nagtipon ang mga kababaihan ng barangay. Naroon si Tita Choling at ang iba pang mga may edad na tindera sa palengke at mga asawa ng OFW. Hawak-hawak nila ang kani-kanilang maliit na passbook at sobre na naglalaman ng mga patunay ng kanilang kontribusyon sa kooperatiba at simbahan ng pondo na pinaghirapan nilang kitain sa pamamagitan ng pagtitinda ng isda at pagod sa ibang bansa. Nang marating ko ang lugar, naramdaman ko ang bigat ng mga tingin nila. May kirot, may galit at may pag-aalinlangan. Sa totoo lang, gusto ko sanang magtago, gusto kong tumakbo palayo sa kahihiyang ito. Subalit huminga ako ng malalim, lumapit sa kanila at nang walang pag-aalinlangan ay yumuko ako bilang paggalang at pagpapakumbaba. Mga kumare, alam ko po na galit kayo. Basag ko sa katahimikan habang nanginginig ang aking boses. Wala po akong mukhang haharap sa inyo ngayon. Ang perang nawala ay pinagpaguran ninyo. Bilang katuwang sa paglista ng mga transaksyon noon, kahit wala akong kinalaman sa pagkuha, inaako ko ang hiya at ang responsibilidad na humingi ng tawad sa inyo. Natahimik ang grupo. Lumapit si Tita Choleng, ang kanyang mga mata ay namamagas sa pag-iyak at dahan-dahang hinawakan ang aking nanginginig na kamay. Hindi ikaw ang sinisisi namin, Lynn. Basag ng matanda sa kanyang paghikbi. Kilala ka namin. Alam naming mabuti kang asawa at ina. Ang asawa mo ang demonyo. Si Nestor ang pumasok dito, nangako sa harap ng altar, tapos niloko kaming lahat. Nag-iyakan ang mga kababaihan sa paligid at sa sandaling iyon, ang galit sa akin ay naging isang matinding pagkakaisa. Hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Bago pa man ako makapagsalita muli, bumukas ang mabigat na kahoy na pinto ng kumbento at lumabas si Father Thomas. Seryoso ang mukha ng matandang pari habang may dalang isang makapal na brown envelope na amoy lumang papel. Lumapit siya sa amin at inabot iyon sa aking mga kamay. Lynn, anak, malumanay na wika ni Father Thomas sa mababang boses.
Ilang araw nang iniimbestigahan ng simbahan ang mga anomalya sa account ng parokya dahil sa reklamo ng ilan nating kababayan. Noong isang araw may nag-drop off nito sa opisina ko mga kopya ng dokumento mula sa bangko kung saan nagtatrabaho ang mister mo. Binuksan ko ang sobre at binasa ang mga unang pahina sa loob. Tumigil ang paghinga ko. Hindi lang pala simpleng pagdeposito sa ibang account ang ginawa ni Nestor. Ipinapakita ng mga dokumentong ito na si Nestor ay gumawa ng sunod-sunod na legal na maniobra para ilipat ang lahat ng natitirang ari-arian namin pati na ang titulo ng lupa kung saan nakatayo ang aming bahay sa pangalan ni Selena Ramos. Bilang paghahanda sa balak nilang pag-alis patungong ibang bansa kapag naisaayos na ang kanilang resort project. Diyos ko po, hindi lang pala pera ang gustong nakawin ni Nestor sa amin ng mga anak ko. Gusto niya kaming iwang walang-wala nakapulubi sa kalsada habang siya ay masayang nagpapakasasa sa kasalanan kasama ang matalik kong kaibigan. Mahigpit kong hinawakan ang makapal at maalikabok na folder ng mga dokumento mula sa simbahan at sa kauna-unahang pagkakataon. Ang takot sa aking dibdib ay tuluyang napalitan ng isang malamig at matalim na kapasyahan. Nung gabing iyon habang ang buong bahay ay tahimik at tulog na ang lahat, binuksan ko ang lumang laptop na ilang taon ding natabunan ng alikabok. Sa loob ng 15 taon, ginamit ko lamang ang computer na ito para sa mga recipe ng pagkain at takdang aralin ng mga bata. Subalit sa gabing ito, ang dating professional na accountant ay nagbalik. Sinimulan kong buksan ng bawat file sinuri ang mga numero. Pinag-ugnay ang mga bank statements na ibinigay ni Father Thomas at ang mga dokumentong nakuha ko. Sa bawat row at column lumitaw ang isang malinaw na litrato ng pandaraya. Hindi lamang basta pag-withdraw ang ginawa ni Nestor. Sistematiko niyang nilipat ang pondo ng kooperatiba ng simbahan papunta sa mga dummy accounts bago dinala sa pangunahing account ng kumpanya ni Selena. May mga peking pirma, may mga pets ang hindi nagtutugma. At higit sa lahat, may mga electronic trail na nagpapatunay na si Nestor mismo ang nag-authorize ng lahat ng ito habang ginagamit ang pangalan ko bilang sangkalan. Habang abala ako sa paggawa ng isang komprehensibong audit report, biglang tumunog ang telepono ko. Si Nestor ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, ang boses niya ay wala ng bakas ng pagiging mapagpanggap. Ito ay puno ng galit at banta. Lynn, nakaka-rating sa akin na may pinapakita kang mga papel kay Father Thomas. Sigaw niya sa kabilang linya. Makinig kang mabuti sa akin. Huwag mo nang palakihin ito. Kung magmamatigas ka at sisirain mo ang pangalan ko sa bangko, sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita ang mga anak mo. May koneksyon ako sa mga huwes at abogado. Kukunin ko ang kustodya ni na Mateo at Sofia at iiwan kang walang kahit isang sentimo. Sa totoo lang nung mga nakaraang araw ang pagbabanta tungkol sa mga anak ko ang pinakamasakit at pinakamabigat na pampatulog ko sa gabi. Subalit sa sandaling ito, habang nakatitig ako sa mga ebidensya ng kanyang katiwalian, ang takot ay napalitan ng isang malamig na katinuan. Ang taong ito ay handang ubusin ang sarili niyang pamilya para lamang sa kanyang sarili. Subukan mo, Nestor, mahinahon kong sagot na ngunit ang bawat salita ay may diin at talim. Ipinaglaban ko ang pamilyang ito sa tamang paraan. Ngayon malalaman mo kung ano ang kayang gawin ng isang inang inaapi. Binaba ko ang telepono bago pa siya makapagsalita muli. Kinahaponan habang nagpapahinga si Doña Carmen sa kanyang silid, isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Bumaba si Selena, suot ang kanyang mamahaling sunglasses at designer bag at diretsong, pumasok sa loob ng aming bahay nang walang katok-tok. Huminto siya sa gitna ng sala, tinanggal ang kanyang salamin at tinignan ako mula ulo hanggang paa na may halong pagmamataas. Inilapag niya ang isang pulang folder sa ibabaw ng mesa. Let's be practical. Lynn? Seryosong bungad niya, ang boses ay mababa at kalkulado. Alam ko na ang ginagawa mo, pero walang mangyayari sa'yo kung kalabanin mo kami. Heto, ang alok ko, ibabalik ko ang kalahati ng pondo ng simbahan sa pamamagitan ng isang discreet channel para tumahimik na ang mga tao roon.
Pero kapalit nun pipirmahan mo ang waiver na ito at ang mabilis na kasunduan ng paghihiwalay ninyo ni Nestor, kasama ang pag-abandona mo sa karapatan sa mga ari-arian. Tinitigan ko ang pulang folder sa mesa, ang mga dokumento ng kasunduan na nakalatag na parang bitag ng isang mangangaso. Tinitigan ko ang pulang folder na inilatag ni Selena sa mesa, ang mga dokumento ng kasunduan na para bang isang bitag ng hukay na naghihintay sa aking pagbagsak. Tumahimik ako ng ilang sandali, pinagmasdan ang mukha ng babaeng minsang tumawag sa aking matalik na kaibigan bago ako dahan-dahang umupo sa tapat niya. Sa totoo lang, Selena, panimula ko ang boses ko ay mahinahon, walang bahid ng takot o pangamba na karaniwan niyang inaasahan mula sa akin. Ang ganda ng plano ninyo. Akala ko noong una si Nestor ang utak ng lahat ng ito. Akala ko siya ang gahaman na nagtangkang ubusin ang kabuhayan namin at ng simbahan. Bahagyang kumunot ang noo ni Selena, ang kanyang ngiti ay nagsimulang mawala sa labi. Anong pinagsasabi mo dyan? Pirmahan mo na lang kung ayaw mong lumaki pa ang gulo. Huwag kang mag-alala, tatapusin natin ito ngayon. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking damit. Pero hindi ayon sa gusto mo. Pinindot ko ang screen ng telepono at binuksan ang isang audio file. Nang i-play ko ito, ang boses ni Selena mismo ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik naming sala, malinaw at walang halong duda. Huwag kang mag-alala tungkol kay Nestor at Twin Ramos. Pinipressure ko na siya na pirmahan ang lahat ng paglilipat ng ari-arian. Gamitin mo ang pangalan niya sa mga dokumento ng Resort Corporation. Para kapag pumutok ang investigasyon ng bangko o ng simbahan, sa kanya masisisi ang lahat. Siya ang lalabas na mastermind habang ang mga shares sa offshore accounts ay mananatiling nakapangalan sa akin. Safe na safe tayo. Namutla si Selena. Ang kulay sa kanyang mukha ay parang biglang piniga at ang kanyang mga mata ay lumaki sa matinding gulat at takot. Tumayo siya nang biglaan nanginginig ang mga daliri habang nakaturo sa akin. San mo nakuha yan? Fake yan, sinungaling ka. Fake ba? Selena, sitanong ko habang dahan-dahang tumatayo para pantay sa kanyang tingin. Yan ang tawag mo sa recording ng usapan ninyo ng abogado mo noong isang linggo na nai-sync sa cloud account ng laptop na naiwan mo rito nung minsan kang dumalaw nun. Akala mo ba hindi ko alam na ginagamit mo lang si Nestor? Pinaniwala mo ang asawa ko na magkasama kayong magtatayo ng imperyo. Pero ang totoo, ginawa mo lang siyang sunod-sunuran at pampasuwerteng pananggalang para sa mga illegal na transaksyon mo sa real estate. Ang magasalitang iyon ang tumapos sa natitirang maskara ni Selena. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho sa isang iglap. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot ng isang taong nahuli sa gitna ng krimen. Sa sandaling iyon, ang pinto ng sala ay marahas na bumukas. Si Nestor na maagang umuwi mula sa bangko at nakinig pala sa labas ng pinto sa mga huling sandali ng aming usapan ay pumasok na parang isang taong nawawalan ng ulirat. Namumula ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatingin kay Selena. Totoo ba ito, Selena? Sigaw ni Nestor, basag ang boses, puno ng hindi makapaniwalang galit at pagtataksil. Ginawa mo akong tanga. Ako ang nagsakripisyo ng posisyon ko sa bangko. Ako ang pumirma sa mga peking dokumento para sa'yo. Tapos gagamitin mo lang ako bilang panangga para ikaw ang malinis. Nataranta si Selena, umatras palayo kay Nestor habang pilit na nagpapaliwanag. Nestor, pakinggan mo ako. Hindi ganun ang ibig sabihin. Sinunggaling ka. Sigaw pabalik ni Nestor, ang kanyang mukha ay baluktot sa matinding galit. Nawalan na siya ng hiya at katinuan. Hinarap niya ako, pagkatapos ay binalikan si Selena at sa harap ko ay isinigaw niya ang pinakamatinding banta. Kung babagsak ako, kung mawawala sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong sasama kayong dalawa sa impyerno, wawasakin ko kayong pareho. Sa labas ng aming bintana, ang langit ay tuluyan ng bumigay. Ang ulan ay nagsimulang bumagsak ng may kasamang malalakas na kulog at kidlat na para bang sinasabing ang buong mundo ay nakikisabay sa pagguho ng mga kasinungalingan sa loob ng aming tahanan.
Matapos ang gabing iyon ng malaking tagpo sa aming sala, parang isang malakas na ipo-ipo ang dumaan at nag-iwan ng mga nagkalat na guho. Si Nestor ay umalis ng gabi ring iyon dala ang kanyang galit at takot habang nagtatago mula sa mga autoridad at sa sarili niyang mga kasalanan. Si Selena naman ay mabilis na lumipad patungong Maynila, subalit huli na ang lahat ang kanyang mga account ay na-freeze na ng bangko at ang kanyang mga proyekto ay inimbestigahan na ng ahensya ng gobyerno. Subalit sa loob ng aming bahay ang digmaan ay hindi pa tapos. Kinabukasan, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento para sa parokya, biglang sumigaw si Sofia mula sa silid ng kanyang lola. Si Doña Carmen, nang maralitaan ng balita na ang kanyang paboritong anak ay nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal at posibleng makulong, ay inatake ng matinding alta presyon. Bumagsak ang kanyang katawan at sa loob ng ilang minuto isinugod namin siya sa lokal na ospital sa Iloilo. Habang nakaratay siya sa puting kama ng ospital, nakakabit ang iba't ibang dextrose at monitor sa kanyang katawan, ako ang nag-iisang tumayo sa kanyang tabi. Hindi ako umalis kahit na ilang beses akong pinagtabuyan ng mga kamag-anak ni Nestor na dumating kinalaunan para mamintas. Ako ang nagbayad ng paunang bayarin sa ospital gamit ang natira kong sweldo mula sa munti kong ipon at ako ang nagbantay sa kanya buong magdamag. Nang magising si Doña Carmen kinabukasan, nang hapon mahina ang kanyang paghinga. Ang dating matigas, mapagmataas at laging nanlalait na mukha ay napalitan ng isang mukha ng matanda taong lupa at lubusang nadurog. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata at hinanap ako. Nang maramdaman ko ang kanyang panginginig, lumapit ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Lynn, basag ang boses ng matanda, basang-basa ng luha ang kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nakitang lumambot. Anak, patawarin mo ako. Natigilan ako. Sa totoo lang hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Matagal akong naging bulag. Patuloy ni Doña Carmen habang bumubuhos ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ipinagtanggol ko si Nestor kahit alam ko sa loob ko na mali siya. Dahil natatakot akong aminin na ang anak ko ay isang taong walang hiya. Pinagmalupitan kita dahil akala ko ikaw ang kahinaan niya, pero ikaw pala ang tanging nagtangkang magtuwid-tuwid sa landas niya. Patawarin mo ang matandang ito, Lynn. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kirot sa aking puso ay natunaw. Hindi ko siya hinusgahan. Sa halip hinigpitan ko ang pagkapit sa kanyang kamay at ngumiti ng mapayapa. Huwag na po ninyong alalahanin iyon, inay. Magpahinga na po kayo. Magiging maayos din ang lahat. Subalit ang kapayapaan sa loob ng silid gamutan ay panandalian lamang. Paglabas ko ng ospital kinabukasan para umuwi at mag-ayos para sa mga anak ko, nakita ko ang isang malaking opisyal na anunsyo na nakapaskil sa pinto ng malaking simbahang Katoliko sa sentro ng bayan. Isang kagyat at pampublikong pagpupulong ng buong parokya ang ipinatawag para sa umaga ng linggo. Isang pagtitipon kung saan hihingi ng account at pampublikong paliwanag ang mga tao tungkol sa nawalang pondo ng kooperatiba. Dahan-dahan kong nilingon ang paligid habang dumaragundong sa hangin ang malalim at mabigat na tunog ng kampana ng simbahan hudyat na malapit nang magsimula ang pinakamalaking pagsubok sa aking buhay. Linggo ng umaga. Ang malaking bulwagan ng parokya ay punong-puno ng mga tao, mga kapitbahay, mga tendera mula sa palengke at ang mga miyembro ng kooperatiba ng simbahan na may dalang mga mukhang nag-iinit sa galit. Si Father Thomas ang namuno sa pagtitipon, seryoso at mabigat ang mukha habang pinapagitnaan kaming tatlo ni Nestor at Selena sa entablado. Tumayo si Nestor, suot ang kanyang formal na polo, ngunit halata sa kanyang mukha ang matinding puyat, takot at desperasyon. Nang bigyan siya ng pagkakataon na magsalita, agad niyang ibinaling ang sisi sa iba. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Panimula ni Nestor habang pilit na pinipiga ang kanyang boses para magmukhang kaawa-awa.
Biktima rin ako rito, si Selena ang nag-udyok sa akin, siya ang naglagay sa akin sa sitwasyong ito. At tungkol naman sa pondo, si Lynn ang asawa ko ang siyang may hawak ng libro ng aming pamilya at eksperto sa accounting. Imposibleng hindi niya alam ang mga galaw ng pera sa bahay namin. Nagbulungan ng mga tao sa loob ng bulwagan. Ang ilang tingin ay lumipat sa akin, may halong pagdududa. Subalit tumayo ako ng tuwid. Inayos ko ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa, kinuha ang mikropono at humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay mabigat tiyak at walang bakas ng pag-aalinlangan. Sa totoo lang, Nestor, hanggang sa huli duwag ka pa rin. Wika ko, ang boses ko ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sapat para patahimikin ang lahat. Ibinenta mo na ang dangal mo, pati pa ba ang katotohanan ay ipagkakaila mo pa. Hinarap ko ang mga tao at isa-isang ipinaliwanag ang audit report na aking ginawa. Ipinakita ko sa pamamagitan ng projector ang mga peking pirma na ginawa niya sa mga dokumento ng pag-utang nang walang pahintulot ko. Ipinakita ko ang eksaktong daloy ng pera mula sa kooperatiba ng simbahan patungo sa mga personal na account. At bago pa makapagsalita si Nestor para tumanggi, pinindot ko ang aking telepono at pinatugtog sa buong bulwagan ang mismong pag-uusap nila ni Selena tungkol sa paggawa sa kanya bilang tagasalo ng kaso. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang galit ay lumipat kay Nestor at kay Selena. Nataranta si Selena. Dahil sa narinig niyang pinag-usapan na naman siyang isakripisyo ni Nestor, tuluyang gumuho ang kanyang pagpipigil sa sarili. Tumayo siya, pumalakpak ng may sarkasmo at tiningnan si Nestor ng may matinding poot. Magnanakaw kaming dalawa. Sigaw ni Selena sa harap ng buong parokya, basag ang boses sa galit. Pero si Nestor ang utak ng lahat ng ito. Siya ang nagsabi sa akin na madaling utuin ang mga tao rito para sa proyektong ipapatayo namin. Huwag kang magmalinis dito, Nestor. Ikaw ang nagplano ng bawat detalye. Sumabog ang galit sa buong bulwagan. Nagkagulo ang mga tao, sinisigawan ang dalawa habang si Father Thomas ay paulit-ulit na pinatutugtog ang maliit na kampana para magpakalma ang lahat. Itinaas ko ang aking kamay para humiling ng katahimikan. Nang tumahimik ang mga tao, tumingin ako kay Father Thomas at sa mga opisyal ng barangay. Wala akong hihilingin na lihim na areglo o sariling pakinabang. Deklara ko ng may buong autoridad. Ang tanging kondisyon ko. Lahat ng natitirang ari-arian kasama na ang resort project na pinunduhan ng perang ito ay kailangang ipasailalim sa legal na garnishment at ibenta sa tamang paraan. Ang unang makukuha rito ay dapat ibalik ng buo sa bawat pamilya rito na nawalan ng ipon. Ang matitira sa pagitan namin ni Nestor ay bahala na ang hukuman na magpasya. Napakorrupt si Nestor, umatras hanggang sa sumandal siya sa dingding ng entablado, tuluyang nawalan ng lakas dahil alam niyang wala na siyang kawala. Sa sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto sa likod ng bulwagan. Ang mga mabibigat na yabag ng mga pulis na naka-civilian ay pumasok ng sunod-sunod. Diretsong naglakad patungo sa entablado habang bit-bit ang opisyal na warrant of arrest para kay Nestor Mercado. Hapon na nang lumabas kami ng simbahang parokya. Ang sikat ng araw sa dulo ng hapon ay kulay kahel, subalit malamig ang simoy ng hangin. Sa gitna ng matahimik na courtyard, nakaposas ang mga kamay ni Nestor habang iginagalak siya ng dalawang pulis patungo sa naghihintay na sasakyan. Wala na ang tikas ng isang manager ng bangko. Ang kanyang mga balikat ay nakakayuko, ang mukha ay basad at sa pawis at kahihiyan, habang ang mga tao sa paligid ay pinapanood siya ng may malamig na katahimikan. Kinagabi-gabi sa loob ng maliit na kwarto sa himpilan ng pulisya bago siya tuluyang ilipat sa pitan. Tinawag ako ng investigador para pirmahan ang ilang huling dokumento tungkol sa pagbawi ng mga ari-arian. Nadatnan ko si Nestor na nakaupo sa harap ng isang mababang mesa, hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay mapula, malalim at basang-basa ng luha.
Wala na ang yabang, wala na ang mga matatamis na kasinungalingan. Lynn, basag ang kanyang boses, halos pabulong. Alam mo ba kung ano ang pinakikinatakutan ko ngayon? Tumigil ako sa may pintuan malamig na tiningnan ng taong minsan kong pinag-alayan ng buong buhay ko. Hindi ang kulungan ang kinatatakatan ko, Lynn. Patuloy niya habang nanginginig ang kanyang mga labi, kundi ang pag-amin sa sarili ko na isang napakalaking duwag ako. Simula pa lang inggit na inggit ako sa talino at sa tapang mo. Pinilit kitang itali sa bahay at maliitin ang kakayahan mo para lang hindi ko maramdaman na mas mataas ang dangal mo kaysa sa akin. Ginawa ko ang lahat ng ito para lang patunayan na may kaya ako, pero ang totoo, wala akong narating kundi ang hukay na ako rin ang naghukay. Tumitig ako sa kanya. Walang galit sa aking dibdib sa sandaling iyon kundi isang malalim na awa, hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang taong tuluyang nawala ang sarili dahil sa sarili niyang kasakiman. Narinig ko ang pagsisisi mo, Nestor. Sagot ko sa mahinahong tinig. Pero ang pagsisisi ay hindi nagbabalik ng mga nasirang buhay. Babayaran mo ang utang mo sa batas at sa mga taong pinagkaitan mo. At hanggang doon na lang iyon. Habang isinasara ko ang pinto ng silid, narinig ko ang kanyang mahinang pag-iyak sa likod ng rehas. Paglabas ko ng istasyon ng pulisya, dinala ako ng aking mga paa, pabalik sa tapat ng malaking simbahang Katoliko. Madilim na ang paligid at tanging ang liwanag ng poste sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa mga baitang ng bato. Tumigil ako sandali, dahan-dahang hinubad ang pilak na singsing ng kasal. Sa aking daliri ang singsing na isinuot niya sa akin, 15 taon na ang nakararaan na may pangakong magiging katuwang ko sa hirap at ginhawa. Dahan-dahan kong inilapag ang singsing sa ibabaw ng pinakataas na baitang ng simbahan. Sa loob ng kotse ng pulis na dumaan sa malapit, nakita ko si Nestor na sumisilip sa rehas ng bintana, pilit na inaabot ang kanyang kamay at bumibigkas ng pangalang Lynn habang humihingi ng huling pagkakataon. Hindi ako lumingon, tumalikod ako at naglakad palayo sa dilim patungo sa direksyon kung saan naghihintay ang aking mga anak, dala ang bagong simula na ako mismo ang bumuo. Lumipas ang ilang buwan at ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay nagsimula ng humilom sa ilalim ng sikat ng araw sa Iloilo. Sa tulong ng korte at ng masusing pag-audit na aking ginawa, na ibalik ang lahat ng ari-arian na na-foreclose at ang mga pondong nawala sa parokya. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ng mga tindera sa palengke at ng mga pamilya sa aming barangay ay naiuli sa tamang may-ari. Isang hapon habang naghahanda ako sa kusina, kumatok si Tita Choling, kasama ang ilang matatandang kababayan sa simbahang parokya. Dala-dala nila ang isang basket ng sariwang mangga at mga kakanin mula sa palengke. Walang salita silang lumapit at niyakap ako ng mahigpit, isang yakap na nag-aalis sa huling bakas ng hiya at alinlangan na minsan ay pilit ibinagsak sa aking pagkatao. Lynn, anak, wika ni Tita Choling habang pinupunasan ang kanyang luha ng kasiyahan. Pinatunayan mo kung gaano katatag ang isang ina. Patawad kung minsan ay nagduda kami sa gitna ng gulo. Ngayon buong puso kang iginagalang ng buong barangay. Hindi lamang ang komunidad ang nagbalik sa akin. Pati ang aking pamilya sa loob ng sarili naming tahanan ay buo ng muli. Ilang araw matapos ang insidente, si Mateo ay lumapit sa akin sa sala, namumula ang tainga at halata ang kahihiyan sa kanyang mga mata. Yumuko siya, humingi ng tawad sa kanyang mga nasabi noong panahong padalos-dalos pa siya, at nangako na magiging katuwang ko sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na si Sofia. Noong gabing iyon, naghanda ako ng simpleng hapunan. Mga simpleng putahe na may amoy ng tahanan at kapayapaan. Kaming tatlo ni na Mateo at Sofia ang nakaupo sa paligid ng maliit na hapagkainan. Walang luha, walang sigawan, kundi ang mga kwentuhan ng mga bata tungkol sa kanilang eskwelahan at mga pangarap. Habang pinapanood ko si Sofia na tumatawa ng malakas, habang iniabot sa akin ang isang basong tubig, naramdaman ko ang kislap ng pagmamalaki sa mga mata ng aking anak, ang pagtingin ng isang batang may paghanga sa katatagan ng kanyang ina.
Sa totoo lang akala ko noon ang pagtatapos ng isang kasal ay katapusan na rin ng buhay ng isang babae. Subalit napatunayan ko na ang pagguho ng isang maling pundasyon ay simula lamang para magtayo ng isang bagay na mas matatag at totoo. Kinabukasan ng umaga, habang uminit ang sikat ng araw sa aming beranda, lumabas ako hawak ang isang maliit na sobre galing sa munisipyo. Dahan-dahan kong binuksan ito at iniluwal ang isang opisyal na sertipiko ng rehistro ng negosyo, ang aking sariling independent financial consulting and bookkeeping service para sa mga kababaihan at maliliit na negosyante sa aming lalawigan. Kinuha ko ang martilyo at ang bagong kahoy na karatula at dahan-dahan kong ibinitin iyon sa dingding sa tabi ng aming pinto. Ang sariwang pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng umaga na gaanyaya ng isang bagong bukas. Isang umaga ilang araw bago ang formal na pagtatapos ng mga kaso sa korte, laban kay Nestor, nagising ako ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Tahimik pa ang buong kabahayan. Mahimbing na natutulog sina Mateo at Sofia sa kani-kanilang silid, ang kanilang mga huminga ay kalmado at malaya sa anumang pangamba. Naglakad ako palabas ng bahay patungo sa baybay ng Iloilo, kung saan ang hangin mula sa dagat ay sumasalubong sa aking mukha na may dalang amoy ng asin at sariwang simoy ng umaga. Ang araw ay unti-unting umaakyat sa itaas, ng abot tanaw naglalagay ng ginintuang kulay sa ibabaw ng tubig, na parang isang bagong pahina ng papel na naghihintay na sulatan. Tumigil ako sa buhanginan, hinayaan ang alon na dumaan at basain ang aking mga pa. Sa totoo lang, habang pinagmamasdan ko ang kawalan, naaalala ko ang babaeng tumapak sa lupaing ito. Ilang buwan na ang nakararaan ng babaeng takot mawalan, takot husgahan ng lipunan, at naniniwalang ang buong halaga ng kanyang buhay ay nakasalalay sa pagiging sunod-sunuran sa isang taong walang pagpapahalaga sa kanya. Ngunit ngayon wala na ang takot na iyon. Ang natira ay isang matatag na kapayapaan. Nabalitaan ko kahapon mula sa aking abogado na si Nestor ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong at sa pilitang programa ng restitution, habang si Selena ay nakatakdang managot sa mga kasong pinansyal na isinampa ng mga naulilang kliyente. Hindi na ako nakaramdam ng galit nang marinig ko iyon. Ang puot na minsang sumunog sa aking dibdib ay natunaw na pinalitan ng isang simpleng katotohanan. Ang bawat tao ay inaani ang sarili niyang tinanim. Ang pagpapatawad na natagpuan ko ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili, isang desisyon na putulin ang tanikala ng nakaraan upang hindi na nito kailanman diktahan ang aking kinabukasan. Humarap ako pabalik sa direksyon ng aming tahanan, tanaw mula rito ang maliit na karatula ng aking bagong negosyo na nakasabit sa tapat ng aming pinto. Hindi na ako ang babaeng nagtatago sa anino ng ibang tao. Ako si Rosalinda Mercado, isang ina, isang professional at isang babaeng bumangon mula sa abo ng sarili niyang mga sakripisyo. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang hangin na punuin ang aking dibdib at ngumiti ng buong tatag sa papalabas na araw. Ang kwento ko ay hindi nagtapos sa pagtataksil. Ito ay nagsisimula pa lamang sa liwanag ng aking sariling mga kamay.